Dos sa DZRH. Kuya Mel Magno, magandang morning. Mel Magno, andyan na ba sa Terminal 3? Naka-duty na ba? Terminal 1. Terminal 1 pala. Tumatawid lang sa Terminal 3. Pag may mga dapat asistihan doon. Yan ang bad boy ng NAIE. Bad boy ba siya? Bad boy yan. Kinatatakutan yan doon, Ganun ba? kumbachero. Ito, isang bad boy naman ang Kongreso. Makakausap natin. Bakit Spice boy dati. Pagka sinabing badass, kung yun, compliment yun sa marami. Ibig sabihin, hindi yung basta-basta kayang ibuli. Oo. Ganon. So, ganun pala tong makakausap natin. Alamin natin, pakiramdaman natin. Pakiramdaman natin. Si Congressman Ace Barbers ang chairman ng Committee on Dangerous Drugs. Congressman Ace, magandang morning. Magandang umaga, Jerry and Anthony. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. The badass of House of Representatives. Medyo Kasama daw kayo sa bad boys ng Congress eh. Kung sa pelikula, parang kontrabida. Hindi. Itong background music na ito, ang bad boys dito, yung bad boys. mga bida, bad si boy, Will Smith, tsaka si, ano na isa? Si Martin Lawrence ba yan? si Jamie Lee Curtis. Iba yun. Kumusta ho? At ano yun? Quad Committee. Quad Committee, Mukhang, mukhang nagkakasagutan ng mga kongresista at si Senator Bato Oo, medyo nagkaroon ng konting, siguro hindi pagkakaintindihan dun sa purpose ng Quadcom. No? Itong Quadcom kasi, binuo ito ni Speaker Martin Romualdez dahil nga maraming investigation ginagawa ang mga committees ng Congress, lalo na itong apat na committee ito, itong Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Public Accountability at saka yung Human Rights na halos magkakamuka at magkakapareho yung aming layunin, no? Yung aming itigahan. So, ganun din yung aming mga resource persons, halos magkakapareha. So, isip ting speaker na siguro dapat mas maganda gumawa tayo ng isang mas malawak, mas malaking committee na isang layunin na lamang yung gagawin na mag-imbestiga dun sa usapin tungkol sa drugs, sa public order, sa extrajudicial killings at kasama din yan yung public accountability, yung may mga ahensya ng gobyerno na involved dun sa usapin sa krimen. So, yun ang aming ginawa, no? At dahil dito maraming gustong magsalita, maraming gustong maging witness, lalo na nung inimbestigahan namin yung Pogo. Meron kasi kaming nakita na posibleng link o pagkakadikit nung drugs doon sa illegal na Pogo at saka doon sa extrajudicial killings. So kaya ang aming teorya, Jerry, Anthony, merong malaking criminal syndicate o organized crime o criminal gang na nandito sa atin na yun ang ginagawa. So, so parang anong tawag doon? May isang sabi mo Kong Ace ay isang criminal syndicate. So ito'y hindi hiwa-hiwalay o bukod-bukod na pangyayari na may mga bukod-bukod na sari-sariling operasyon at illegal na gawain? Yes, yun ang aming teorya, no, na merong isang criminal syndicate, no, o yung criminal organization na lahat yan ay ginawa niya, no, nagbebenta ng droga, ang kanyang kinikita sa droga ay ginagamit niya para pang suhol sa ating mga taong gobyerno. Akatame ginagawang ginagawang mga ninja cops, no. Pangalawa, binibili ng mga lupa. Kumukuha ng mga peking dokumento, nagpapanggap na parang Pilipino sila. Dahil nga alam naman natin at alam din nila, pinag-aralan nila yan na hindi sila makakabili ng lupa dahil sila ay mga dayuhan. No? So ang 99% dito Chinese, Jerry, Anthony, no? Dahil dito itong sindikatong ito talagang marami ring na turn off ng mga posibleng investor sana na maglo-locate dito sa
Pilipinas, dahil nga sa presensya nitong mga illegal na mga pogo na ito, itong mga drug syndicates na ito, natakot sila. Kaya sila hindi ano naman ang kinalaman nun, ang link nun, ng criminal syndicate na yan, sabi nyo parang siya yung nagkukumpas ng lahat ng pangyayaring yan sa ilang politiko natin tulad ni Senator Bato at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, dun sa aming inimbestigahan, merong lumabas na isang witness, no? Sumulat siya sa aming komite, sinabi niya na meron siyang kinalaman, meron siyang alam, no, na maaaring pwedeng matukoy ng Quadcom yung usapin tungkol sa droga. Kaya pinakinggan namin. Nung lumabas siya, sinabi niya na siya yung dating witness under sa WPP nung siya hinihiring ng Senado at ng Kongreso noon. Natatandaan ko yan na Jerry Anthony, investigahan yan dyan sa Congress At siya ang intel officer ng Customs na nakakaalam kung paano napupuslit itong mga illegal na droga nito. At kanyang ikinuwento. At ito ay ibang-iba dun sa kanyang unang kwento. Sa Senado, ano? Iba yung kwento niya rito sa inyo, dun sa kwento niya sa Senado. Nung araw. Nung araw kasi, ang kwento niya, itinuturo niya yung certain Colonel Asierto at saka yung taga-Pidaya, si Colonel Fajardo, na siya utak, no, nung pagpaparating nitong mga magnetic lifter na naglalaman ng Shabu. Pero ang tinutukoy niyo yung si Gumban. Tama ho ba? Si Jimmy Gumban. Jimmy Gumban. Yan ang kanya, si Jimmy Guban. Guban. Jimmy Guban. No? So yan ang kanyang siniwala. Kaya nagulat ang komite. No? Dahil ang aming hinahanap talaga doon sa aming initial na investigation sa Quadcom, itong mga kumpanya na kung saan ay nagpapanggap na Pilipino at nagpapasok ng droga dito, may mga kumpanya dyan na Michael Yang ang may-ari. So dahil nga yung Michael Yang, yung aming pilit na hinahanap at iniimbestigahan, lumabas doon na merong link pala itong Jimmy Guban doon sa mga pinaparating nung una ni Mr. Michael Yang na naging economic advisor ng dating Pangulo. Oo. Teka, so ito pala'y sumulat lang sa komite, itong si Jimmy Guban, Kong Ace? Kaya naging witness dyan? Yes, meron kaming natanggap na affidavit niya, no, judicial affidavit na ginamit daw niya doon sa hearing nung kanyang hearing sa korte, no, nung kasi siya ay 6 na taon na nakakulong. At nung 2021 siya ay nag-recant na raw ng kanyang testimonya. Na taliwas doon sa sinabi niya sa Senado at saka sa Kongreso. Nung sinabi niyang meron siyang ganung affidavit, nagpadala siya sa amin, hindi namin pinapansin dahil nga hindi pirmado, unsigned yung kanyang affidavit. Hindi namin Opo, pero Kong Ace, paano natin? Ang dami na, tayo may mga karanasan na sa ganitong mga witness na magsasalita ngayon, babaliktad kalaunan, lalo pa ito'y isang, ano ba to, convicted na ba ito? Convicted, nasa bilibid, convicted din. Paano ho natin mabibigyan paano natin paniniwalaan at dapat ba natin paniwalaan ang mga pahayag nitong si Guban? Well, actually, Jerry, Anthony, hindi naman namin talaga pinaniniwalaan ng hook, line, and sinker, ika nga, yung kanyang sinabi, no? Tinitimbang ng aming komite, kinukonsulta natin ang ating mga legal experts dyan sa Kongreso, dahil nga, titingnan na, it has to be substantiated by evidence, no? Yung mga sinasabi. Dahil nagkaroon lamang siya ng pagkakataon na masabi niya ito during the hearing. At ito naman ay hindi ibig sabihin gospel truth na, no? Talagang titimbangin at pag-aaralan at tatanungin namin siya diyan sa mga sinasabi niya. Nag-umpisa kami nung sinabi niya after namin siyang pinakinggan, inumpisa na namin siyang tanungin.
At marami pang siguro pagkakataon na siya ay matatanong namin tungkol dyan sa kanyang bagong affidavit. Sa ilang nabasa ko, Kumbatsero, Kong Ace, may kinalaman yung karamihan ng malaking bahagi ng kanyang testimonya dun sa pumasok na shabu. Oo. Na nasa loob ng magnetic lifter yan. diyan sa customs, Kong Ace. At ano ba to? May mga direkta siyang mga pangalan na tinukoy kung sino-sino. Sa kanya ba nanggaling mismo yung mga pangalan, Kong Ace? Yes, Jerry, no? Marami siyang nabanggit ng mga pangalan. Iba nga, nabanggit niya, yung mga kaibigan din natin na kaya nga doon sa kanya mga nabanggit, kailangan magpakita siya ng ebidensya. Ang burden of proof, ika nga, ay nasa kanya. Dapat siyang maglabas ng ebidensya. Nang sa ganun, mapaniwalaan siya at magamit namin yung kanyang testimonya dito sa aming investigation at maisulat namin yan sa aming committee report. Ngayon po ba, sa dami na nang naimbestigahan ninyo at kayo lahi pa ng iyong amang magaling mag-imbestiga, sa tingin niyo po ba kapani-paniwala itong si Jimmy Guban ngayon? Well, alam mo, Anthony, yung kanyang motibo, no, sa pagbabago ng kanyang testimonya, ika nga, hindi madali gawin, no, sa lalo na sa kanya na siya ay convicted, no. At 6 na taon na siya nakakulong. Kaya ang tanong namin, ano ang nagtulak sa iyo para magbago ka ng testimonya? Ayon sa kanya, ang sinasabi niya ay una, nakonsensya siya dahil yung mga kaibigan niya. Dahil kaibigan niya pala itong si Colonel Asierto at saka itong Colonel Pahardong ito. Nakukonsensya raw siya. No? Pangalawa, sabi niya, hirap daw siya sa loob ng pagkakakulong niya at gusto niyang isiwalat yung katotohanan dahil hindi daw siya ang may kasalanan, ngunit siya daw yung nagdudusa. Ganon yung kanyang pagkakabanggit doon sa aming pagtatanong sa komite, Anthony. Kaya talagang dapat timbangin mabuti. Unfortunately, sa kanyang pagsasalita, may mga kaibigan tayo na ika nga medyo nabanggit niya, no? Ito talaga pag-aaralan namin mabuti. Ipapatawag niyo ba yan? Yung mga na-mention niya na pangalan, sila po ba ay sinabpina na ninyo sa susunod na hearing? Yes, meron kaming mga sinabpina doon sa mga pangalang binanggit niya. Except yung isa na hindi matukoy kung ano yung apelyido at saka kung saan pwedeng ma-contact. Pero sabi niya na gagawa niya ng paraan maaaring makausap niya at ma-contact niya. Gagamit daw siya ng kanyang mga kaibigan. Yun ang pagkakasabi niya. Ito po ba sabpina o imbitasyon lang? Sino-sino po yung sinabpina ninyo sa next hearing ng Quadcom? Well, invitation pa ito. Invitation. Invitation muna. Again, gusto kong ulitin na yung ating iniimbitahan sa committee ay iniimbitahan natin bilang resource person sa liwanag doon sa pagkakabanggit o pagkakasangkot sa mga usapin na aming iniimbestigahan. Hindi ibig sabihin sila ay akusado. Dahil nga nung sinabi ko kanina na hindi naman namin inaakusahan o pinaniniwalaan agad yung sinabi ni Mr. Guban. Dahil nga titingnan namin mabuti kung gaano ba kabigat yung kanyang sinabi at ito ba ay tatayo sa korte. Kaya kami nagkukonsulta rin ng mga magagaling na mga abogado dyan sa Kongreso. Paano ho yung kasama ninyo mismo? Nabanggit di ba si Kong Pulong? Tsaka si Attorney Man Scarpio. Paano yung si Congressman Paulo Duterte? Kasamahan ninyo dyan yan na nabanggit ang pangalan. Yes, so bibigyan din namin siya ng pagkakataon na maimbitahan diyan sa aming komite. Pinag-aaralan muna namin kasi alam mo medyo masalimuot itong usapin ng pag-iimbita sa ating mga kapwa mga babatas. At ayaw naman natin na magkaroon ng ika nga na wag i-honor yung sinasabing traditional na parliamentary courtesy
Ganun din dun sa interparliamentary courtesy, no, Opo. na ino-honor dahil isang tradisyon yan sa atin sa Kongreso. Kaya kaaralan namin mabuti yan. Oo, mag-iingat din tayo sa mga pahayag ng ganitong mga witness dahil baka kalaunan Kong Ace, baka sabihin na lang, may nangako lang dyan na palalayain yan. O bibigyan ng magandang buhay sa oblo. Kaya nagbigay ng ganyang testimonya. Yes, correct. Yan lang talagang iniingatan namin yan. Walang kumakausap dyan, walang yung abogado lang yan ang gumawa ng sulat papunta sa Quadcom. Maaaring nakikita raw nila sa TV, nababalitaan daw nila sa mga pahayagan na merong Quadcom na ganito yung klase ng investigation na ginagawa. Kaya siya sumulat sa amin through his lawyer. Kaya yun, nabigyan namin siya ng pagkakataon. Itong si Colonel Asierto pala, hindi nyo ba ito pinapatawag? Nasaan ba itong yung Colonel Asierto? Ang una naming pinatawag, Anthony, no, siya yung aming isa sa mga resource persons nung June 27, nung aming July 7 yata yung aming huling pagdinig sa committee. Isa sa aming resource person. Okay, opo. Na-imbitan niyo na pala sila. O sige. Kailan yung susunod na hearing? Malamang ito ngayon mamaya at kami mag-meeting ulit sa Quadcom kahit holiday dahil Quezon City Day nga pala ngayon, ha? Oo. City Day ngayon at Okay, maniningil na overtime, ha? Plus 30% ngayon. sana all. Kong Ace, maraming salamat. Good morning. Maraming salamat, Jerry and Anthony. Mabuhay kayo. Congressman Ace Barbers ng House Committee on Dangerous Drugs. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS